sinabi niya doon na parang naniningil sila dahil sumuporta nga sila doon sa unity team. Yes. Tapos tila walang nangyayari. Parang ganun yung tema ng sinasabi niya. Ang sabihin nyo, NPA na lang ang may gusto dyan sa impeachment ni VP Sara. Wala talaga eh. Para sa akin, ang dating kasi, naniningil ang INC dito sa unity team kay BBM. Pati na rin dito kay VP Inday Sara. Kasi, tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-uusapan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is January 15, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas. Aba, matindi! Talaga naman. Eto na ha. O sa lahat ng mga viewers natin sa OFW, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nagpapasalamat po ang inyong lingkod, Joe Malone TV, para sa pag-uugali na palagi nyong pagkikinig, pagtutok at pagsubaybay dito sa programa natin na dapat natin talagang pag-usapan. Yung mga issue na yan, dapat pag-usapan, dapat bosesan, dapat magtipon-tipon tayo dahil ito na yung mundo no? Kung saan meron ng social media, di ba? Kaya dapat lagi natin pag-uusapan yan, hindi porket hindi ka mahilig sa politics, ayaw mo ng pag-usapan kasi we're part of the Philippine government. Parte tayo ng gobyerno na to. Kaya dapat, alam natin, aware tayo at dapat bosesan natin. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Today is January 15, araw ng Miyerkules. Grabe, no? Pagka Miyerkules, dito sa Pilipinas, asahan mo na, Baklaran Day yan. Para sa mga Katoliko. Para sa mga hindi naman, syempre, ordinaryong araw lang din yan. Okay, mga kayon? At, grabe. Kinonsolidate natin ito mga video na to at ipapakita natin sa inyo at bigyan natin ng reaction at pag-usapan at magnilay-nilayin natin. Pero bago yan, kung bago ka sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Araw-araw, libre lang po yan. Wala naman po ang bayad na mag-subscribe. Pero kung gusto nyo mag-join sa membership natin, meron din tayong membership dyan. At dyan, meron kayong mga makukuha ng unlimited shoutout at pati na rin yung mga exclusive na video na kung saan kayo yung unang makakakita at makakapanood, di ba? Dito sa channel natin, sa Joe Malone TV. Attendance check po muna tayo dyan, mga kayon, yung mga viewers natin abroad. At grabe. Shoutout sa inyo. I-comment nyo naman yan sa baba kung saan kayo naroroon at nanonood sa programa natin. Let's say watching from Sweden. Uy, grabe. Israel. Umabot na tayo doon, no? UAE, Abu Dhabi, Saudi. Di ba? Ang sarap basahin kasi alam mo na yung vlog mo, yung video mo, ando doon. Diba? Umabot ka na doon sa mga malalayo. Hindi man ako mismo yung makarating sa mga bansa na yan dahil Singapore pala naman yung napupuntahan ko. At least yung vlog ko, itong pagmumukha na to, kahit pa paano, nakarating na dyan. Pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment naman dyan kung saan kayo nanonood at naroroon. Kunyari, watching from Cebu, Davao, Bulacan, Tansa, Manila, Nabotas, Malabon, di ba? Nang sa ganon, malaman ko kung saan lupalop na rin, kung saan naroroon na umabot yung mga video natin, di ba? Sa Pilipinas. Kasi di ko man marating lahat yan, personally. At least yung vlog ko, nakakarating dyan sa inyo. At nang sa ganon, makatulong kayo bilang supporta nyo sa mga content creator na tulad ko na magkaroon ng YouTube engagement. Kasi pagka na-identify nila na DDS ka, yung mga group ng kalaban natin sa kabila, nire-report, minamass report. So, tutulong-tulong sila. May unity din sila di ba? May unity din sila. At i-report ka nila dahil yun. Pag ni-report ka naman nila, ito naman sa YouTube, pala desisyon, less recommended ka ngayon dito sa mga YouTube home nyo. Diba? Kaya comment lang kayo dyan. Green Hearts for BP Inday Sara. Pakigamit na lang yung hashtag natin dito para sa baba. Ang hashtag Protect BP Sara. Pati na rin yung Scotchy na hashtag natin. Pati na rin Joe Malone TV. At hashtag Pastor Apollo. Si Kipuloy, di ba? Hindi pa convicted dyan, pero ang dami nang humaharang dyan, di ba? Uy, pati si magaling to. Grabe, si Congressman Rodante Marcoleta. Mamaya pag-usapan natin. Eto na. So, nabasa nyo yung title natin. BBM. Parang ganun ang title.
BBM sinisingil na ng INC, 'di ba? Actually, hindi lang si BBM, pati si BP Sara na din. Bakit? Bakit yun nasabi? Panoorin muna natin ito galing sa mga banateros natin dyan. Sila Banat by Coach Eli, Master Judea, sa kanila rin siya, Sir J. Guevara. Panoorin natin ito. At mamaya, pag-usapan natin kung bakit, di ba? Grabe. Shoutout sa lahat ng mga INC. Hindi man ako INC, magkaiba man tayo ng religion. Magkaiba man tayo ng pinapaniwalaan. Pero I'm sure naman, pagdating sa kapayapaan, ito lang naman yung gusto natin. Di ba? Panoorin natin, issue ng bayan, ating pag-usapan. Huwag niyong kalimutan, huwag niyong kalimutan mag-like, share ng mga videos natin. Supportan niyo po yun para sa amin. Thank you so much. Speaking of yung mga nasa administration, Yes. mga bossing na hindi natin matagpuan doon, merong development na nangyari at mukhang may kinabahan. May matinding epekto itong nangyaring itong peaceful rally na ito. Kasi imaginein mo, 2 oras lang talaga yung program. 4 to 6. At imaginein mo, kagabi pa lang punong-puno na ng tao. Para sa akin, this is a show of force. Pinapakita ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na we have the numbers and we are not, napapansin namin yung problema ng Pilipinas. Napapansin namin yung pagkakawatak-watak, sinuportahan namin yung inyong tandem kasi ang pangako ninyo, aayusin ninyo ang bansang Pilipinas. Pero ang nangyayari po is kabaliktaran. Dahil sa inyong pag-aaway, dahil sa mga kanya-kanyang personal na interes. Kaya eto mga partner, may idadagdag si Banat Bay patungkol dyan. Hindi, Banat? actually, isa yan doon sa tumatak sa akin, hindi doon sa speech ni Congressman Marcoleta. May nagsalita before yun isang leader ng INC. Sinabi niya doon na parang naniningil sila dahil sumuporta nga sila doon sa unity. Tapos tila walang nangyayari. Parang ganun yung tema ng sinasabi niya. Na ang ganda nga kasi sa kanila, issue yung pinag-uusapan. Asa na yung mga ipinangako ninyo? Asa na yung dapat nating maayos sa bayan natin? Walang nangyayari. Yun po ang pinaka-punot dulo nun. At napakalaking, yun nga, sinasabi kong development, Banat Bay, dyan sa Congress, merong sinasabing pinatalsik. Pero yung pinatalsik, sinasabi naman na siya yung nagbitiw. Bakit ka magbibitiw kung alam mong maganda ang ginagawa mo? At bakit ka naman patatalsikin kung maganda ang ginagawa mo? Unless sungaling ka. O yun, naku, okay, ko, ikaw ang dapat talaga mag-statement dito. Oo, dahil mainit na balita habang kasagsagan nitong rally na ito, ito daw Zaldico. According sa anak ng presidente, siya daw ang nagbigay ng statement na sibak na bilang chairman ng Appropriation Committee on Appropriations. So, Banat Bay. Ang tanong kasi dito, simpleng-simple lang. So, kung sinasabi ni Sandro Marcos, according sa isang news, na sinibak ka, bakit ka sinibak? Yun ang tanong doon. Maraming dahilan yan. Maaring hindi happy sa iyong pamamahala dyan bilang chair ng appropriation. O baka naman yung isang kwentong nadinig ko. Nagkaroon daw ng takbuhang naganap. Meron daw hindi na-satisfy. O ibig sabihin, nagkaroon daw ng hanky-panky pagdating dyan. Di umano. Yan ang tinatanong natin. Kasi ngayon, sinasabi niya, hindi naman daw siya nag-resign, hindi daw siya sinibak, kung hindi nag-resign siya. So, sinasabi mo ba, sinungaling ang anak ni Marcos? So, sino sinungaling sa inyo? Yan. O si Sandro? O, di ba? Alamin natin niya kung sino ba kasi, ngayon, alam mo, sa totoo lang, malaking news ito. Dahil, maaari din sinasabi ng mga kasama natin doon sa kanina doon sa rallies, sinasabi baka sacrificial lamb ka lang. Dahil natakot sila, napraning sila sa ginawa ng INC, so kailangan may gawin silang kakaiba na somehow i-response. At ikaw yung isinakripisyo. Kung ibig sabihin, kung ikaw yung sinakripisyo, ibig sabihin, talaga ikaw ang pinakawalang kwenta. Talaga naman wala kang kwenta, wala ka namang nagawa dyan sa camera, wala ka naman talaga masasabing ambag dyan. Kung hindi yung ikaw ay sumali dyan sa mga quadcom na yan at binabantayan mo yung mga kasamahan mo na kung sino ba dito ang mabibigyan ng magandang proyekto. Ganun ba? Hindi kasi yan ang siniwalat Banat Bay ni Congressman Arnie Teves dati, tanda mo, di ba? Ano sabi niya? Sabi ni Congressman Arnie Teves na napakalakas daw niyan dyan. Dalawa daw sila na bagman yan. Sino nagsabi niyan? Si Congressman Arnie Teves noon. Yan yung mga unang ano niya Nung siya ay ginigipit, siya yung unang nagsabi na patungkol sa yung nagbibigayan dyan ng milyon-milyon, naka-paper bag. Sino nagsabi? Si Congressman dating Congressman Arnie Teves. Talagang kilalang-kilala daw niya yan. At sinasabi
sinasabi nga daw na sobrang makapangyarihan daw talaga nito ni Ni Zaldico. Zaldico diyan sa Kongreso. Oo, actually, marami pa akong balita dyan. Wow. Pero hindi ko na lang ibabalita. Oh, syempre, Nasa natin. husgado na yung kaso namin. Oo, pero Coach Oli, gusto ko lang reaksyonan mo to kasi sabi ng mainstream media, alam naman natin, SMNI, diyan lang talagang patas ang pagbabalita. According to yung mga SWS survey, 41% ng mga Pilipino ang pumapayag or gusto na ma-impeach or sinusuportan yung impeachment ni VP Sara. Sa mga nakita natin kanina, mukhang talagang fake news, itong mga kumakalat ng mga surveys na ito, Coach Oli. Ako naniniwala ako fake news talaga yung mga survey na yan, Kasi kita naman natin na sa sobrang dami, ayaw talaga sa impeachment. Pero ako medyo kukontra ako konti sa inyo diyan, Alam niyo naman kontra ako konti sa Banateros dahil ako gusto kong ituloy ang impeachment na yan. Hindi dahil ayaw ko si VP Sara, dahil gusto ko silang pagtawanan. Hanggang ngayon pinagtatawanan ko pa rin. Nasaan na yung impeachment nyo? Hindi nyo kayang palabasin. Ano sinasabing palusot ng mga trolls? Kasi meron pa rin pang-4 na complaint. Pag hindi natuloy yung impeachment, sasabihin nyo may pang-5, pang-6, pang-7. Ang sabihin nyo, NPA na lang ang may gusto dyan sa impeachment ni VP Sara. Wala talaga Kaya ako, pasensya na po, pero gusto ko ituloy nila. Dahil mapakita natin sa taong bayan, mahina sila. Mag-e-election, tandaan nyo. Lahat dumidistansya dyan sa impeachment na yan. Yes. Dahil ayaw nila mapasama sa publiko. Dahil alam nila yung puwersa ng taong bayan nasa panig ng mga Lalo na Duterte. ngayon. Kaya ako, okay lang sa akin yung impeachment. But then again, nandun tayo kanina sa rally, ayaw natin yung impeachment. At on the other hand, parang maganda na rin. Na magkapahiyaan. This is more or less Oo. 2 million here in Metro Manila. Tapos nationwide, ginanap yan, million din yung mga umattend dyan, Coach Oli. So mukhang ako talaga, yung mga survey na mga ganyan, hindi talaga justifiable. Oh, di ba? Don't get me wrong, don't get me wrong. Para kasi sa akin, yung ginawa ng INC noong January 13, Lunes, no isang araw, talagang remarkable. According nga kay kay Doc Lorraine Badoy, di ba sinabi niya, genius yung move na yun ng INC na yun. For me, para sa akin lang to Para sa akin ang dating kasi naniningil ang INC dito sa unit team kay BBM. Pati na rin dito kay BP Inday Sara. Kasi INC ang isa sa mga sumuporta noong unit team pa sila. So, ang dating sa akin, hindi man directly sabihin ng INC, para sa akin lang to na naniningil sila. Para sa akin, ganun Naniningil sila dahil sumuporta kami sa inyo We have the right na singilin kayo. Kasi sinuportahan ka namin. Sinuportahan namin kayo. Gets niyo ako? Na kapayapaan at kasaganahan, kaginhawahan ang ibibigay nyo sa taong bayan. Kaya kami sumuporta. Pero look what happened now. Diba? Divided kayo, nagkaroon ng kampi-kampi, ang taas ng mga bilihin ngayon, ang daming problema, lalo na sa mga budget ngayon 2025, tapos may kulang pa, uutang pa, parang ganon. Dahil parang yung budget natin for the 2025, meron pa tayong deficit. Yung deficit na yun yung uutangin para mapunan lang yung 2025. Can you just imagine, di ba? Ang dami pa rin naghihirap, tapos kayo divided. Meron dito ang gusto ng mga ang gusto ng mga makakaliwa i-impeach si BP Sara. Ang gusto mo naman against ka sa impeachment. Asan ang peace doon? Asan ang kapayapaan doon? I think yung message ng INC hindi man directly na gano'n. Syempre hindi. Pero gano'n 'di ba? Kung mapagtatagpi-tagpi mo, kahapon hindi ko pa na-realize kasi sabi ko peace rally, gano'n Ngayon, medyo mas, the more na tumatagal, mas nagiging klaro sa atin. Nagiging klaro sa akin at gusto kong ipaintindi sa inyo na para maging klaro din sa inyo. Di ba? Nagigets niyo ako, mga kayon? Nagigets niyo ako? Kasi, ang dating, for me, naniningil ang INC sa inyong dalawa. BBM at pati na rin sa iyo, BP Sara. Actually, ang may gusto yung mga makakaliwa na impeachment di ba? Kasi nga, ang sabi ni BBM na hindi siya pabor sa impeachment kasi nga waste of time, 'di ba? Pinaboran pa nga ng INC yan na hindi sila pabor sa impeachment kasi nga marami pang mga bagay na dapat unahin at totoo naman, ang daming bagay pangyayari na dapat mas unahin kaysa yung mga ganyang bagay. Ang problema kasi, bakit parang walang ginagawa si BBM at parang kahit na meron siyang statement ng gano'n, hindi siya pinapakinggan nito mga nag-file ng impeachment complaint dito kay BP Sara.
Di parang, ano ka? Di ba? Nagsalita ka na pero hindi ka pinakinggan. Di ba? Nag-statement ka na pero hindi ka pinakinggan. Ano tong mga to? Sila, bossing, gusto nilang pakita na, hindi. Tayo ang masusunod. Huwag natin sundin yung statement ni Pangulo. Di ba? Gets niyo ako? Anong silbi mo? Bakit hindi ka pa rin sinusunod na itong mga to? Mga nag-file ng impeachment against kay BP. Pero ito na yung INC, oh. Klaro yung mensahe na kapayapaan dapat ang unahin, kasaganahan, Pilipino dapat ang unahin. Kaya ang dating, naniningil eh. Di ba? For me, naniningil kami ng aksyon, di ba? Na dapat kapayapaan, kaginhawaan ng trabaho nyo. Pero ang ginagawa nyo, hindi mo pinapakinggan, hindi ka sinusunod, anong klaseng liderato ka? Di ba mga kayon? Sa akin lang yan, kaya naging alam niyo naman tayo dito, issue ng bayan ang pinag-uusapan natin, nire-reactionan natin, pinag-uusapan natin at higit sa lahat binobosesan natin. Kasi eto na yung panahon ng social media. Hindi na tayo panahon ng mga tikom ang bibig natin noon unlike before na hearsay lang kasi wala namang photo, wala namang video. Ngayon, napipicturean na, nabibidyohan na, di ba? Panoorin natin etong sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta regarding doon sa peace rally pa rin ng INC. Pagkakataon na mag-react naman yung pinatungkulan ng rallying ito. Yes. Sapagkat kapayapaan talaga. Kailangan may mag-responde. Sapagkat tunay naman yung inilatag ng INC. Kailangan pumayapa tayo. Kailangan magkaisa tayo. Kailangan lang sa bansa. So kailangan natin malaman anong reaksyon nila. Anong gagawin nila. Yes. Kasi maganda simula yun. Isang hamon na sa pagkakaisa at kapayapaan. Tama. Kailangan naman, kung sila ang pinatungkulan, di ba? Ang bansa natin, namiminuno, ang pangangailangan ng mamamayan, kailangan makita natin ang pag-react ng kinauukulan. Sana, sana wag masaya yung effort ng INC na despite na nandoon sila a night before, 'di ba, ng January 13, January 12 pa lang yung iba nasa Quirino Grandstand na. Nakita ko na may naglalatag na, plano na nila doon matulog para hindi na sila matraffic siguro kinabukasan. Sana wag masayang yung effort ng INC na despite na nagrally sila for peace, ang gobyerno natin marinig sila at gumawa naman ng aksyon. Hindi yung isasawalang bahala lang nila, 'di ba? Kasi sayang Hindi lang to effort ng INC. Klaro kasi yung mensahe ng INC. In fairness sa INC. Hindi man ako INC pero sobrang remarkable at hinahangaan ko yung pagkilos nila. Kasi nakita natin kung gaano sila ka-united. Biro mo, dumating sila ng malinis ang Quirino Grandstand, umalis sila ng malinis ang Grandstand. Nakita ko nagpupulot pa sila ng mga baso-basura. Then suddenly, may nakita tayong post galing sa GMA. Look, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and First Lady Lisa Araneta Marcos had dinner with senators and their spouses on Monday, January, siguro to dinner, gabi to. Tapos na yung INC rally nito. According to the First Lady post on Facebook, the dinner was held at the bahay ng Pangulo. Photo courtesy Lisa Marcos Facebook. Tapos ang wala yung iba. Like Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, hindi kumpleto. So ano sa tingin niyo? This is the night after INC. Kasi ang program ng INC 4 to 6 According dito sa post ng GMA, dinner. Di gabi to. Siyempre, dinner di ba? Matik yan, di ba? So, ano yun, Nag-usap-usap kayo dyan, meeting de avance kayo dyan. Bagamat nandyan si Robin Padilla, nakilala naman natin na loyal at lihitimong kaalyado ni dating Presidente Roa Duterte. Pero si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa, wala rito. Bakit wala dyan, Tapos, Kong Rodante Marcoleta nangunguna, siyempre, sa isinagawang 2024 year-end Senator Survey na ginawa noong December 20 hanggang 28. Ito magandang pag-usapan to. Dalawang laging nangunguna, Abalos at Tulfo, hindi laglag sa survey. Ito ang tanong ko di ba? Marami kasi nagko-comment dyan against kaya Congressman Rodante Marcoleta. Ang tanong ko, kung ayaw nyo kay Rodante Marcoleta, sino ang gusto nyo? Wala nang best na line-up sa senatorial. Lahat may bahid, di ba?
Kung ayaw nyo pa kay Congressman Rodante Marcoleta, eh sino ang gusto nyong iluklok? Ang linaw-linaw ng gusto ni Congressman Rodante Marcoleta. Pababain ang kuryente. Wala na nga, kahit ano pang ang plataforma na meron pa si Congressman Rodante Marcoleta, dapat na may nag-iisa na nakaisip. Dapat na may isa na nakaisip na gustong pababain ang kuryente. Halos wala nang ibang nakita ko na gustong pababain ang kuryente. Only Congressman Rodante Marcoleta lang na may gusto. Dapat na may isang tao nakaisip nun. Grabe yun. Ang laking factor nun pagka nagawa niya yun. Ayaw nyo pa kay Congressman Rodante Marcoleta. Eh, sino ang gusto nyong paupuin? Yun ang hindi ko mag-gets eh, di ba? Tayo, ako, 10 na mga manonood natin, hindi ko alam kung gaano kayo kadaming naniniwala sa akin, pero alam nyo sa sarili nyo na hindi ako fake news. Alam nyo sa sarili nyo na may sense yung sinasabi ko. Dahil kung hindi, wag na kayo manood dito. Di ba? Ang akin lang, alam ko sa sarili ko na pag nagbalita ako sa inyo, pag nagkwento ako sa inyo, kahit pa paano based on facts, 'di ba? Hindi based on fake news. Hindi ako kasi ginagawa ko yung assignment ko bago ako humarap sa inyo. Nag-gather ako ng mga videos, mga clips, pinag-aaralan ko din. Pagharap ko sa inyo, confident ako na may ikukwento ko sa inyo, na may ibabalita ako kasi pinag-uusapan natin dito 'yan. Sa issue ng bayan ating pag-usapan. Hindi ako walang kwentang vlogger o walang kwentang political vlogger. Gaya na napapanood nyo na blah, 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 ganun lang. Hindi. Ako kahit papano may sense naman. I'm sure, sana ganun din yung nakikita nyo. No? Kasi kung hindi kayo mag-i-stay dito sa channel natin. Di ba? Kung ayaw nyo kay Rodante, kay Congressman Rodante Marcoleta bilang isa sa mga senador sa 2025, eh sino ang gusto nyo? Sino ang gusto nyong paupuin? Di ba? Yun ang yun ang nakakainis. Tayo, aware tayo. Di ba? Tayo, aware tayo. Pero mas marami pa palang hindi aware sa totoong nangyayari sa politics sa Pilipinas. 'Di ba? Ang dami pa palang hindi alam na ito yung nangyayari sa Pilipinas. 'Di ba mga kayon? Kung talagang ayaw nyo kay Di ba mga kayon? Kung talagang ayaw nyo kay Congressman Rodante Marcoleta, eh sino pa ba ang gusto nyong paupuin dyan bilang isa sa mga senador natin this year? Di ba? Hindi ko maintindihan eh. Bagamat ang dami nating aware sa mga nangyayari sa politics natin dito sa Pilipinas, mas marami pa pala yung mga hindi nakakaalam. I'm sorry to say this pero ang dami pa rin mga tanga, mga pulpul, na hindi nila alam kung siguro hindi aware, no? Hindi naman sa tanga siguro, hindi naman sa ano. Siguro hindi aware. Kaya nga ito ang goal natin dito eh. Ang goal natin dito ay talagang malaman nila at makita nila at iboses natin at pakita natin sa kanila na talagang ito yun eh. Nilatag ko na sa inyo, gawin nyo naman din yung parte nyo, yung assignment nyo na alamin pa. Kung halimbawa nilatag ko na sa inyo si Congressman Rodante Marcoleta, syempre hindi naman din magtatapos sa akin yun. Siyempre, in your part, in your end, dapat ikaw, gawin mo na din yung assignment mo, yung homework mo na, sige nga, alamin ko pa nga yung sinasabi nito ni Joe Malone about dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Kasi ang hirap kung magkikinig lang kayo sa akin eh. Ang hirap kung magkikinig lang tayo sa iba. Dapat sa part natin, gawin din natin yung assignment natin na kilalanin natin at alamin natin kung talagang may ibubuga ba itong kandidato na to, 'di ba? Ang akin lang yun ang ano natin. Yun ang gusto kong ibalita sa inyo. Okay? Eto, panoorin pa natin ito si Attorney Trixie Cruz sabi po ni ni Executive Secretary Lucas Bersamin na yung stand ni PBBM sa impeachment ni VP Sara hindi nagbago, which is tutol dito ang INC. Hindi nagbago ang stand ni PBBM. Ayon kay Secretary Bersamin. Interesting yon kasi hindi ba ang stand ni Pangulo ay tutol siya doon sa impeachment ni VP Inday. At inarticulate naman ito ng Pangulo. Di ba, kunwari may nag-leak na message, na ambush interview siya, at sinabi niya, hindi naman mahalaga si VP Inday, ang daming there's other things that they could do. Kumbaga, hindi importante. Wala daw magbe-benefit na kahit isang Pilipino sa pag-impeach kay Vice President Inday.
So, ang sinasabi ni E.S. Bersamin is, that was the stand and it is the stand now. Para sa akin, this is unusual. Kasi, bakit kailangan sabihin na nagbago? Di naman nagbago. It means na meron siyang nire-reactan na tila may nagpahiwatig na nagbago ang isip ni Pangulo. At parang kinocover yan ni E.S. Bersamin para sabihin na, hindi naman nagbago. So, ano yung nagbago? May umiikot na kwento of the truth or falsity of which we cannot confirm kasi nga hindi to personal knowledge, but may mga umikot na kwento that at some point the INC gave the president one last chance to avert this, to avert the rally. Basta magaranti lang yung tungkol dito nga sa impeachment. Hindi daw ito sinagot ng ating Pangulo, which could be taken as a message na hindi tuloy na yung impeachment. So itong statement ni E.S. Bersamin seems to confirm the story na parang ang lumalabas na hindi naman talaga sang-ayon si Pangulo, tutol pa rin siya. Hindi nagbago ang stand ng Pangulo. He is still against the impeachment. So, yun ang maliwanag na sinasabi ni E.S. Bersamin. So, it might be true na yun nga. At some point, it looked like the president had changed his mind. And so, the ES is trying to say, no, he didn't change his mind. Whether totoo yan or hindi, because of course, the ES must defend the president. Ang tingin ko dyan is, it is clear now that maybe the president isn't the one who we should be talking to, who anybody should be talking to pagdating sa mga issue na ganito. Yun nga no? Sana hindi masayang nga yung effort ng mga INC, mga kapatid natin na INC, na alam mo yon, na sana may stop na yan. May stop na yan at ang unahin naman yung taong bayan. Huwag na yung impeachment na yan. Kasi makakatulong ba yan in the first place? Hindi naman di ba? Ang daming problema ng bansa na to, na dapat unahin, di ba? Gaya ng mga bili, yung kamatis, grabe. Gaano kamahal yung kamatis, di ba? Yung kuryente, tataas, bababa, parang niloloko na lang tayo Di ba? Totoo. Hindi tayo tanga, hindi tayo tolongges. Kuryente, bababa, tataas, tapos bababa, tataas. Ano yun? Spaghetti? Di ba mga kayon? Nakakainis kasi imbis na unahin yung kababayan natin, ang daming naghihirap, pero kung ano-ano pa yung inuuna nila. At ang masama pa nito, para bagang hindi nagmamatter, parang hindi siya presidente, kasi hindi siya pinapakinggan ng mga nasa baba. Di ba dapat isang statement mo pa lang, sinusunod ka na? Di ba? Ano sasabi? Parang binaliwala ka nila, wala silang pakialam, basta sila, tuloy lang sila sa plano nila, 'di ba? Balikan natin itong SMNI Tokyo, Japan. Exclusive 'to no. Ito may isang nagtanong dito na kung tatakbo ba daw si VP Sara sa 2028 election. Okay? Ito 'yon, exclusive Japan 'to 2028 may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are seriously considering, ma'am. Yun. At least malinaw. Tuloy-tuloy yung yes! Yes, I really believe that our country will be great, and I really believe it will be with you. Please. Mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan. Yeah. And, mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, ma'am, isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato. Ang hirap, no? Ang hirap kasi lecturean. Ang hirap kasi papaniwalain ng mga iba pang mga botante na hindi pa dilat, hindi pa mulat, hindi pa aware doon sa tunay na nangyayari sa gobyerno natin in terms of politics. Ang dami pa rin kasing naniniwala, ang dami pa rin kasing mga fake news talaga no? Ang daming naninira kay VP Inday Sara. Ang dami. Hindi mo nga alam kung kanino ka maniniwala kung tutuusin. Kaya dapat, on our end,
sa part natin, alam natin kung sino lang yung papanooran natin. Kasi kung manonood ka sa iba, it will affect you somehow. It will affect you consciously man or unconsciously. Maapektuhan ka paano kung kung yung napanood mo fake news? Tapos papaniwalaan mo. Di ba? Kaya dapat responsable din tayo. Dapat responsable din tayo na kung sino yung papanooran natin, sa kanya lang tayo manonood. Or pili. Di ba? Pili man. Pili yung mga talagang dekalidad na trusted na mga mainstream media man o political blogger man na pinapanooran nyo. Dapat alam mo na itong pinapanooran ko talaga hindi dito nag-aano ng fake news. Talagang based on facts. Nagre-research to, malalim yung mga salita nito. Ganun dapat. Kasi ang hirap pagka nakapanood ka ng fake news tapos yun ang papaniwalaan mo. Wala na. Habang buhay yun na. Parang it's more on mind conditioning di ba? Parang ano rin Parang the more you dig deeper sa government politics, mas naiintindihan mo ngayon, mas nalalaman mo na nagiging aware ka at pumapalag ka na doon sa mga alam mong hindi appropriate, na alam mong hindi tama. Di ba mga kayon? Ano lang yun sa akin, more on sharing. Kasi hindi ko kayang ituro kung ano yung hindi ko alam. I cannot teach you what I don't know. Di ba? Dapat, I should know before I teach you. Kasi, totoo Dahil hindi pa pwedeng based on sa mga napanood mo lang, sa mga na-hearsay mo. Dapat pinag-aaralan din natin. Kaya ako, bago ako humarap sa inyo mga kayon, talagang gabi-gabi yan, madaling araw, nagigising ako, nagsisearch ako. Pag may nakita akong certain topic, mas aalamin ko pa kung saan galing at kung may basihan nga ba. Di ba mga kayon? Pa-comment dyan sa baba mga kayon kung ano sa tingin nyo yung nangyayari sa atin after nitong INC peace rally. Ano yung tatingin nyo magiging next move ng Marcos administration at kung ano yung effect nito sa kanya, yung INC rally na yan. Kasi in fairness sa INC, napakaganda ng ginawa nila. According nga kay Doc Lorraine, di ba? Genius nga yung move ng INC. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa mga INC man. Marami akong kaibigan na INC, sa totoo lang. Marami akong tropa na mga INC. Kaya mabuhay kayo. At mga kayo na paki-like and share, pa-suporta nyo yan sa mga content creator na tulad ko. I'm sure naman kahit paano naniniwala kayo kaya Joe Malone, lalo na paghatid ng balita, ng issue ng bayan na pinag-uusapan natin. Maraming salamat mga kayon. Hanggang sa muli, mamaya meron ulit tayong upload. Thank you so much at mabuhay kayo!